Any big stars na gusto mo maka-work or from any familiar ka, puso or sa PS? Marami nagsasabi na kamukha ko daw si Ding Dong Dantes. So, Hawig naman. oh, hawig. So, parang siya yung parang top of the list. But then si Piolo Pascual, in terms of siguro love team or not love team, at least partner man lang na female, syempre Catherine. Crush na crush ko si Catherine or si Catriona Gray. Nabanggit mo si Catherine. Crush mo ba si Catherine kasi maraming nag-action kay Catherine? Yes, syempre, alam mo na, free agent. Ayun, so gustong-gusto ko na siya ka-work. Sorry, teka lang. Ayun, gusto ko na siya ka-work. So yeah, and syempre she's such a wonderful actress, so pretty, so talented. Syempre, who would not want to work with her? And anong klaseng genre kayo or role yung gusto mo with working with Catherine? Sorry, anong klaseng genre? Role, Role and genre. Syempre, kung pwede, boyfriend. Ayun, syempre, maging boyfriend, maging ka-love team. Pero at the same time, kahit ano naman talaga, kahit kapatid, kahit best friend, kahit ano, basta I get to work with her kasi syempre I also want to absorb any knowledge I can get from her. I also want to learn in any form as an actor. Ayun. Yeah, ito na. Hi, Kian. So, how does it feel na part ka nitong inaabangan ng series na Sembrake na first or na offer ngayon na Vivo? Honestly, it's amazing. Sobrang happy at sobrang thankful ako na binigyan ako ng opportunity ng Viva na maging part ng itong series na to. Pati din si Direk Ronnie, shoutout sa'yo. Maraming salamat po. And I'm so blessed to have an amazing cast and crew to support me throughout this entire journey of being part of, Sembrake. Maraming salamat sa inyo lahat. And ayun. And is this your first acting role ba or in terms of horror, hindi. Pero in terms of acting rin, hindi. I've been in many movies. I've also been in many horror films. I actually have an upcoming horror film called Pasahero. Kasama ko sila Yumi Garcia, Andre Lana, Katya Santos, Bea Benene, Luis de los Reyes. Very heavy yung cast. So abangan nyo rin yun, coming soon. And how does it feel working with Direk naman po and with this cast? Ayun, amazing. Sobrang supportive ng buong cast and crew to the point na kahit pagod kami, hindi kami naglalaglagan ng isa't isa. Binubuhat namin isa't isa to the point na goal namin, lahat tayo makasucceed, lahat kami makasucceed, lahat kami masaya at at maging ma-fulfill lahat ng mga dreams ng isa't isa. Parang kay Direk, itong vision niya sa series na to, so ginagawa namin lahat ng kaya namin para ma-complete namin. And ano po yung mga kabangan pa namin sa inyo? Ayun, besides Sembrake, again, inviting you all to watch Pasahero. It's coming soon, cinemas nationwide. Besides that, just follow me on my social media accounts at I'm Kian Johnson, that is Keann. Yung concept po kasi nitong Sembrake, meron silang nadaan ng lighthouse or parola. So kung makikita sa poster, malaki yung image ng parola. Kasi doon sila nag-create challenge, magbabarkada. At dahil doon, meron na kasi ng mga na-attract na souls. So, yung pinahanap po talaga na parola, yung nakakatakot na may character na po siya. And true enough, habang nag-shoot po kami, yung caretaker, ang dami na sinasabi, na totoo daw na magnanayo na pumulto doon sa parola. Ang dami na binubulong sa amin na meron daw magnanay talaga doon sa parola. Di ko alam kung naramdaman nung cast yun. Pero habang kinukulan yung mga eksena, ayun, yung caretaker nga bulong ng bulong, nandyan sila parang gano'n. So kami hindi naman namin naramdaman, unless sila, baka naramdaman nila. Pero yung AP namin, may nakikita na naman siya sa frame na hindi namin nakikita. So baka nagpapakita talaga yung mag-connect na nandun sa parola. Pwede po malaman kung saan mismo o saan lugar? Sa Cape Santiago, sa Calatagan, Batangas. Yun po yung lighthouse na pinag-shootan ngayon. Salamat. Thank you po. Okay. Maraming salamat po. Okay, so dito sa Sembrake, yung parola represents the horror. May nagawa ako dati, romance naman pag parola. No? So iba-iba talaga ang take. Okay, interesting. Thank you so much. Direct, next up, from Random Republica, we have Kate Adahar. Yan, right here in front. Hi, good afternoon. My question is for Chris Ro.
Ice and Linda. Kasi kinapitan yung pakilig niya sa Safe Skies. No? Ano naman yung difference nun sa dynamics na relationships niya sa dynamic nung from yung last na show namin to here. Dito mas more on naging ano kami, one of the barkada. Parang naging part of barkada kami. Tapos, well, dahil sabi nga ni Direk, it's a, ano rin, parang a thank you. Kumbaga ginawa talaga siya, especially made talaga para sa mga subscribers, mga naging fans, mga na-accumulate na mga viewers na Vivo One. Siyempre, hindi mawawala yung mga scenes ng mga pang sa amin, meron din sa kanila, meron din sa kanila, so lahat to, iba-iba. Yun. Joke kasi ako, hindi mo tinawanan, sad na. Hindi, ano po yung question? Yung different dynamics po, no? Nasabi naman niya mag-a-add na lang ako na sa Safe Skies, mas intense talaga yung relationship nila doon. So dito parang, ano kami, demure kami. Kasi college students din, pero more focused on the, parang may kanya-kanya kasi kaming, ang tawag dito, kinakarga na problema individually. And then, yun din, parang na yung relationship namin kung paano namin masosolve yung kanya-kanya naming problems. Ganun. Mas seryoso siya. Ganun. For me and Gab, it's also very different kasi sa Safe Skies, our characters didn't know each other yet. Pero in Sunbreak, I don't want to go into detail too much yet because I want you guys to see it and just wait. But let's just say it's a different relationship dynamic for sure. Yeah, like what she said, di pa rin talaga kasi kami lumabas ni Haya sa Safe Skies Archer together. So this is gonna be the first time that we're gonna be seen together. So, yun nga yung dynamic namin dito. We can't really go into details kasi if we tell, parang mabibigay na yung story. Pero it's a really different than chasing in the wild. So, but like what we said,